Ang Agosto ay buwan ng wika kaya naisipan naming ipalabas ang Cavite-Laguna Expressway Update sa wikang Filipino. Dimitri Valencia's channel. Maligayang panonood sa Dimitri Valencia Channel. Ito po ang aming Cavite-Laguna Expressway Update sa buwan ng Agosto 2024. Ang panahon ng habagat o southwest monsoon ay narito na. Nang dahil sa ulan, may epekto ito sa progreso ng earthworks para sa Calax. Ang subsection 3 ay mula Aguinaldo Highway hanggang Governors Drive. Ang subsection 2 ay mula Governors Drive hanggang Open Canal Road. Ang subsection 1 ay mula Open Canal hanggang Kawit, Cavite. Samantala, ang Cavitex-Calax Link Expressway o CC Link ay mula Kawit Interchange hanggang Cavitex. Ito ay hiwalay na proyekto sa Calax. Ipapakita namin ang mga parte ng proyektong ito na may kapansin-pansing progreso. Manood lang kayo sa aming bagong update. Sana'y masiyahan kayo sa aming inihanda na palabas. Nakikita ninyo ang board pile machine na siyang bumubutas at naglalatag ng mga suporta para sa Interchange Bridge 4. Ang alignment ng Calax ay daraan sa ilalim ng Aguinaldo Highway. Samantala, ang kalsada ng Aguinaldo Highway ay pansamantalang aalisin para sa konstruksyon ng alignment at lalagyan ito ng tulay. Mayroon ng pagkilos sa Waterway Bridge 14. Nagsisimula ng magtambak ng lupa dito. Tingnan natin ang kasalukuyang sitwasyon sa OB6A. Daraanan natin ang alignment. Narito ang status ng Waterway Bridge 12. May mga box culvert na ginagawa sa alignment. Ito ay nagsisilbing daanan ng tubig para hindi bumaha ang paligid ng alignment.
At ito naman ang status ng Waterway Bridge 10. Naglalagay na ng bakal para sa Langkaan Underpass. Wala pa masyadong nagbago o clearing dito sa alignment papuntang Waterway Bridge 9 sa ngayon. Ito naman ang status ng Waterway Bridge 9. May mga poste nang nabuhusan sa Overpass Bridge 4. Ang alignment ng Calax ay daraan sa ilalim ng OB4. Silipin naman natin ang Governors Drive Interchange. Ito ang status ng Interchange Bridge 3 dito sa Governors Drive Interchange. Naipon ang tubig ulan dito noong nakaraang habagat. Ang bagong opisina ng construction team ay tapos na. Katabi lang nito ang toll plaza ng Governors Drive Interchange. May natitire pang naipong tubig mula sa malakas na ulan noong mga nakaraang linggo. Naipon ito rito sa OB3. Pumunta naman tayo sa may Waterway Bridge 5.
Bisitahin natin uli ang naiwan na gawain dito sa Sitio Maralas sa may General Trias. Tuloy ang clearing dito sa may Waterway Bridge 3. Hindi na magtatagal, makikita na natin ang pagtawid ng alignment sa Llora Homes. Magkakaroon din ng elevated bridge sa Llora at Navarro Road. Noong mga nakaraang araw, inangat ng kontraktor ang form frame sa isa sa mga poste ng Waterway Bridge 1 dito sa Open Canal. Nasaksihan natin ang pag-angat. Ang span na ito ng Waterway Bridge 1 ay mismong nasa taas ng ilang-ilang river.
Ito naman ang mga ganap sa alignment sa may open canal interchange. Tapos na ang buhos sa Interchange Bridge 2. Mukhang malapit nang maglagay ng girder dito. Silipin naman natin ang Expressway Bridge 3 dito sa Imus. May mga bakalang nakaporma na para sa poste ng tulay. At dito naman malapit sa hub, may clearing activity na ginagawa para sa Elevated Bridge 2 na tatawid sa Bukandala-Alapan Road. Papunta naman tayo rito sa Kawit Interchange. Wala pa masyadong galaw dito sa EB1 na tatawid ng Toklong Sebastian Road. Sa lugar na ito, maghihiwalay ang Kawit Exit at CC Link.
Salamat sa panonood. Samahan ninyo ulit kami sa susunod na update tungkol sa proyektong ito. Paki-follow lang po ang page na ito para maabisuhan kayo sa mga bagong video upload. Maaari ninyo ring sundan ang aming mga regular updates sa Pinoy Joyride Facebook page. Hanggang sa muli.